Naranasan mo na bang abutan ng matinding gutom habang nasa daan? Yung tipong halos manghina ka na sa sobrang uhaw at gutom. Tapos sa kalituhan mo, parang nawawala ka na sa sarili mo. Pero ang mas masaklap, dahil sa sobrang gutom, hindi mo na namalaya na tao na pala ang kinakain mo. Kung hindi mo pa nararanasan yon, abay, masasabi kong maswerte ka. Dahil ako mismo ang nakaranas ng bangungot na yan. Ako nga pala si Kat. Hindi ko tunay na pangalan yan. Pero yan na lang ang itawag nyo sa akin. Isa akong cyclist, 25 taong gulang at mahilig akong mag-explore ng kung saang lugar gamit ang bisikleta ko. Para sa iba, adventure lang yan, libangan, pampalipas oras. Pero para sa akin, yan ang paraan ko para makawala sa stress ng buhay. Para makahinga mula sa stress sa araw-araw kong trabaho. Hobby ko talaga yung maglibot gamit yung bike ko at pag may nakikita akong magandang tanawin ay doon ako nag-i-stay. Marami na akong napuntahan. Maraming lugar na ang naabot ng pedal ko. Mga tanawin na tila ba mula sa larawan. Mga landas na puno ng pakikipagsapalaran at sa bawat biyahe, mas lalo kong minamahal ang pagiging isang cyclist. Hanggang isang araw ay, ang masayang biyahe ko sana ay naging bangungot. Matapos ang isang nakakalokang pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay di ko makakalimutan. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento-kwentong yan tungkol sa cannibalism. Yung mga tao raw na kumakain ng kapwa nila para lang makaligtas o dahil sa kakaibang paniniwala. Para sa akin, kwentong guni-guni lang yan. Mga eksena lang sa pelikula o nababasa sa mga novel lang na horror. Ganon din sa mga kwento ng aswang, tiyanak o kung ano-anong nilalang daw na bumibiktima ng mga inosente sa mga liblib na lugar. Sa lungsod ako lumaki. Doon sa lugar na kahit 10 oras ng gabi ay buhay pa rin ang kalsada. Mga ilaw sa bawat poste at may mga taong palakad-lakad na parang walang oras ng tulog. Doon, ang kinakatakutan ng mga tao ay yung mga lasing na nanggugulo. Hold-upper na bigla na lang susulpot o di kaya ay mga taong hindi mo na makilala dahil sa droga. Yung mga multo ng lungsod, totoo, kapwa mo tao at pwedeng pumatay. Kaya siguro hindi ako naging bukas sa ideya ng mga kababalaghan. Hindi ako madaling matakot sa kwentong bayan, lalo na sa mga kwento ng matatanda na madalas ay may halong biro at takot para lang hindi ka lumabas ng bahay tuwing gabi. Ang paniniwala ko, lahat ay may paliwanag, lahat ay may dahilan. Kung may gumagalaw sa dilim, baka pusa lang yan. Kung may naririnig kang ungol sa labas ng bintana, baka hangin lang o baka ay kapitbahay mong lasing. To see is to believe. Ika nga. Hanggat hindi ko nakikita sa sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Hindi dahil sa pagiging mayabang, kundi dahil sanay akong mag-isip ng praktikal. Lalo na ngayon na may internet na, may science, may mga paliwanag ang bawat bagay. Pati na nga ang mga dating tinatawag na milagro, na isa-isa na kung paano nangyayari. Ang akala ko, sapat na ang ganitong pananaw para mabuhay ng tahimik at maayos. Kung tutuusin, kahit wala akong sariling sasakyan, pakiramdam ko ay mas malaya pa ako kaysa sa karamihan. Mahilig akong magbike at dahil dito,
kung saan saan ako nakakarating. Hindi ko kailangan ng gasolina o pamasahe. Basta may 2 gulong sapat na. Kung gusto kong magpalamig ng utak, nagbabike ako papunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa gilid ng ilog, sa gilid ng gubat, o minsan pa nga ay sa mga lumang daan na halos wala nang dumaraan. Masaya, presko at tahimik. Doon ako nakakahanap ng katahimikan. Isa rin sa mga advokasya ko ang pagiging fit at malusog. Hindi lang dahil sa gusto kong magkaroon ng magandang katawan, kundi dahil may malalim itong pinanggagalingan. Lumaki kasi akong biktima ng matinding pambubuli. Mataba ako noon, kulang sa kumpiyansa at palaging tinutokso. Hindi lang sa eskwelahan, kundi minsan pa nga kahit sa sarili kong barangay. Kapag may pisikal kang kakaiba, lalo na sa bata, agad-agad kang target ng masasakit na salita. Halimbawa na lamang nito ay ang mga salitang baboy, slowpoke. Pumayat ka muna bago ka sumali dito. Ilang beses akong umiwas sa mga school activities dahil nahihiya ako sa sarili ko. Ilang beses rin akong umiwas sa salamin dahil ayoko nang makita ang sarili kong anyo. Pero hindi ko pinayagang manatili ako sa ganoong sitwasyon. Pagka-graduate ko ng kolehiyo, doon ko sinimulan ang tunay na pagbabago. Nagdesisyon akong unahin ang sarili kong kalusugan at kasiyahan. Unti-unti akong nag-ehersisyo, nagbawas ng timbang at natutong alagaan ang sarili ko sa tamang paraan. At doon ko na-discovery ang pagbibisikleta. Sa simula, paikot-ikot lamang ako sa palibot ng Maynila, sa mga sikat na ruta ng mga biker, sa Rojas Boulevard, sa CCP Complex at sa Luneta. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kalayaan. Habang umiikot ako sa mga lansangan, unti-unting lumulawag ang bigat sa dibdib ko. Sa bawat pedal, parang binubura ko ang bawat sakit ng nakaraan. Hanggang sa napansin ko ang mga grupo ng cyclist na dumadayo sa iba't ibang lugar. Yung mga nagbibisikleta papuntang probinsya, bundok o kahit mga delikadong trail. Sila ang naging inspirasyon ko. Na-realize kong hindi lang pala ito exercise. Isa pala itong paraan para makita ang mundo, para makalayo sa ingay ng lungsod at para makilala ang sarili mo. Kaya sinubukan ko ring gumaya. Nagsimula ako sa malalapit na lugar. Laguna, Rizal, Cavite. Doon ko unang naranasan ang ganda ng tahimik na kalsada. Ang amoy ng sariwang hangin sa mga baryo. At ang pakikipagkwentuhan sa mga lokal na tao sa tindahan habang nagpapahinga. Mas lalo nga akong nai-inspired kasi ginagawa nila ang vlog yung mga gala nila. Sa totoo ay kasama ko yung ibang cyclist na naging kaibigan ko rin sa tuwing nakakasama ko sila sa aking mga lakad. Pero dahil extrovert akong tao ay madalas ako na lamang mag-isa. One time nga na nagpunta ako ng Siquijor, ay ako lamang mag-isa. Naging masaya ang biyahe ko doon kaya naman naulit at naulit ang aking pagiging adventurous. Kung saan ako abutin ng gabi ay doon ako naghahanap ng pwedeng tulugan, like bed spacer o kaya boarding house. Minsan naman pag minamalas ay sa mga motel ako natutulog na sobrang mahal naman ang singil sa isang gabi.
Pero may mga swerteng araw naman dahil minsan ay may nag-aalok sa aking matulog sa kanilang bahay. Siyempre, doble ingat sa tutulugan at yung mga mapapagkatiwalaan lang talaga ang aking binibigyang pansin. Sa tagal ko na ngang gumagala ay wala pa naman akong nai-experience na kakatuwang bagay. Maliban na lamang yung maabutan ng ulan sa daan. At ang mas malala ay yung abutan din ng gutom. At yun na nga, doon nagsimula yung bangungot ko. Naisipan ko kasi na magbike sa isang lugar sa Rizal. Actually, di ko talaga ma-search yung pinaka-eksaktong location sa Google Map. Pero dahil nga kakaiba ay pinuntahan ko na. Noong araw na iyon, normal lang ang lahat. Maganda ang panahon at maaliwalas ang langit at tila ba ako lang ang tao sa buong daan. Wala akong nararamdamang kaba o kahit anong sinyalis ng panganib. Bitbit ko nga ang mga gamit na madalas kong dalhin tulad na lamang ng helmet, tubig, kaunting snacks, cellphone at ang paborito kong music playlist na nakasaksak sa tenga ko. Yun ang madalas kong dala syempre. Pati na rin ang pocket money. Kumikita naman ako ng konti sa aking travel vlog. Kaya may panggastos ako kahit papaano. Kaya syempre, nagsisipag akong magtrabaho para may panggala. Sa ganda nga ng paligid, ay di ko na malaya na ang layo-layo na pala ng narating ko. Pedal lang ako ng pedal at sobrang nakakawala ng stress yung kapaligiran. Kaya naman, napalayo na talaga ako. Mula umaga hanggang tanghali ay nakaabot ako ng ilang kilometro na dapat ay destinasyon ko lamang ang pupuntahan ko. Dahil nga medyo hapon na ay nagdesisyon na ako na maghanap ng tutulugan. Nag-search naman ako ng pwedeng tuluyan at may nakita naman ako sa isang resort pero medyo malayo pa. Kaya habang maaga pa nga ay nagbiyahe na muna ako. Malamig ang hangin at tamang-tama sa aking pagbibisikleta. Di rin nakakapagod yung tanawin kahit mangalay na rin sa pagpedal. May mga oras naman na nagpapahinga ako sa mga parke, pero madalas sa mga ilalim ng puno. Pag namimitig na ang aking binti at pagkatapos nga magpahinga ay pinagpatuloy ko na ang aking paglalakbay hanggang di pa dumidilim. Mga ilang oras pa nga at narating ko yung resort na aking tutuluyan. Nagtataka nga ako noong una dahil sa Google Map closed daw yung resort. Pero noong nagpunta ako ay bukas naman sila. Siguro hindi lang sila updated kaya ganon. Medyo maganda naman yung facility. Maayos naman ang tulugan. Pero medyo may kalumaan na yung mga kubo. Pero at least ay may matutulugan ako. Isang gabi lang naman ang kailangan ko. Namasyal muna ako sa loob syempre. Kuha ng litrato at video para may content. Kakaunti lang yung nakita kong mga tao na nasa resort at medyo tahimik na. Siguro para sa peace of mind kaya ang tahimik ng buong compound. Siguro nasa bandang 6:00 na iyon ng hapon. Medyo madilim na nga ang paligid at ang lamig na ng hangin ay unti-unti nang bumabalot sa katawan ko. Napatingin ako sa relo ko at saka naalala ko na wala pala akong baon na pagkain. Medyo kumakalam na yung sikmura ko at ubos na rin yung tubig kong dala. Kaya naman tulad nga ng dati kong ginagawa ay naghanap ako ng kakainan. Isa din kasi sa aking hobby ay yung mag-food trip, lalo na sa mga nakikita kong kainan.
tuluyan na akong nagpasya na magbike muli para maghanap ng pwedeng kainan. Sobrang mahal kasi ng pagkain sa resort kaya naman naghanap ako ng affordable na kakainan. Di nga kalayuan ay may natanaw akong mga sasakyan na nakaparada sa kalsada. Huminto ako sa gilid para alamin kung restaurant ba iyon o family gathering lang. Wala kasing karatulang nakalagay sa unahan ng karinderya. Kaya naman sumilip ako saglit para alamin ang nasa loob. Anong ginagawa mo? Tanong sa akin ng isang babae na galing sa loob. Naghahanap po kasi ako ng restaurant na pwede kong kainan. Tanong ko na parang kinataas ng kilay nung babae. Sumiksik kasi ako sa isang malagong bulaklak para sumilip. Bubog kasi yung dingding ng karinderya at mukhang walang tao sa loob kung titingnan sa malayo. Di ka taga rito, no? Tanong nito. Oo, kaya nga naghahanap ako ng pwedeng kainan. Sagot ko. Sa loob, pumasok ka. Maiksing sagot nito bago umalis. Wala siyang kasama noong mga oras na iyon. Pero di ko na lamang pinansin. Saka ako pumasok sa loob ng karinderya. Paglapag ko ng paa sa harap ng karinderya, pinarada ko lamang ang bisikleta ko sa gilid. Katabi ng ilang motorsiklo at bisikleta rin. Gaya ng nakasanayan, karinderya na naman ang sasagip sa gutom ko. Hindi ito mukhang ordinaryo. Maliit lang ito pero may kakaibang dating. Ang ilaw nito na malamlam na kulay dilaw pero nakakaakit dahil nga bumabagay sa gabi. Maraming tao sa loob. Maingay pero hindi magulo. Kaya di mo talaga mapapansin sa labas. Mukhang masaya ang mga kumakain. Tahimik ang iba. Abala sa pagkain nila. Sa isip ko, sigurado kung masarap ang pagkain dito. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Sa totoo lang, hindi ko man lang napansin na wala ng ibang karinderya sa lugar. Parang lahat na lang ng tao dito ay dito sila dinadala ng kanilang gutom. Pagpasok ko pa lang, sinalubong agad ako ng mabangong amoy ng pagkain. Parang halo-halong ulam. Pritong isda, adobo, sinigang at kung ano-ano pa. Nagtingin na naman sa akin yung mga tao sa loob pero umiwas din sila agad ng tingin sa akin. Lalo ko pa ngang naamoy yung mga pagkain habang papalapit ako sa unahan. Kumalam lalo ang tiyan ko. Parang gusto ko nang umupo agad at umorder ng kung ano ang una kong makitang putahe. Lalo po tuloy akong nagutom noong mga oras na iyon. Pero tulad nga ng ibang karinderya, ikaw ang pipili ng kakainin mo. Kaya naman nakapila na lamang ako sa ilang tao na naroroon sa unahan. Namanghanga ako dahil kahit maraming kumakain doon, ay tila ang daming lutong ulam na kanilang tinitinda. Sumilip nga ako ng ilang putahe at halos maglaway naman ako dahil ang sasarap talaga ng mga nasa menu nila. May kaldereta na, ang lalaki ng gayat ng laman. May menudo, adobo, sinabawan at yung favorite yata ng mga kumakain sa loob, yung dinuguan. Ano pong bestseller nyo po? Tanong ko habang nagmamasid. Dayo. Maiksing tanong sa akin noong babaeng nasa counter. Seryoso ang mukha niya at parang wala sa sarili.
Napakunot nga ako ng noong bigla na lang akong tinanong noong babae. Sasagot na nga sana ako noong nagsalita ulit ito. Umalis ka na. Madiin niyang bulong sa akin na agad ko namang kinagulat. Maya-maya ay may babaeng medyo may edad na ang dumating at agad nitong hinila ang babae. Kanina papunta sa loob ng kusina. Napalingon naman ako sa paligid at nakita ko pa rin na marami pa yung kumakain. Iha, pasensya ka na sa batang iyon. Di ko nga alam kung paano yung nakalabas. Ika noong matanda. Ayos lang po. Maikli ko namang tugon. Pili na. Masasarap lahat ng pagkain dito. Dagdag naman ng matanda na sinabayan pa ng ngiti. Isang takal po ng adobo at kanin. Sagot ko naman saka ako nagpunta sa malapit sa pintuan kung saan naroroon yung bike ko. Mahirap na kasing manakawan lalo na at gabi na. Ilang minuto na nga at dumating na yung order ko. May libre pang sabaw ng nilaga at malamig na tubig. Di ko pa nga po nakakain ay amoy ko na agad ang mabangong samyo ng adobo. At dahil nga sa gutom ay agad kong nilantakan yung isang pinggang kanin at ulam. Grabe, napapailing ako kada subo ko noong mga oras na iyon. Dahil parang nasa 5-star restaurant ka sa sobrang sarap ng pagkain. Ang lambot ng karne pero hindi overcook at talagang manamis-namis ito. Bagay na bagay sa mainit kong kanin. Di na nga nakakapagtaka kung bakit maraming tao ang kumakain sa lugar. Ewan ko nga pero parang di ako nabubusog dahil nag-order na naman ako ng kaldereta na sobrang lalaki ng gayat. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang mura nilang magtinda. Kahit sobrang sarap ng kanilang luto at tila di nila tinipid ng mga pampalasa. Napasandal na nga ako sa upuang kahoy matapos kong makakain. Kita ko naman na ngiting-ngiti sa akin yung matanda sa counter. Siguro dahil nasa yan siya na nagustuhan ko ang mga ulam. O kaya dahil natatawa siya sa katakawan ko. Ewan. Basta mahalaga nakakain ako noong mga oras na iyon. Sa totoo nga lamang ay marami pang dumating na customer noong umalis ako. Di na lamang ako nagtagal pa at medyo may kalayuan sa resort na aking tutuluyan. Buti nga at gumagana pa yung mga street lights at may ilang motor na dumadaan. Kaya di naging nakakatakot ang aking biyahe. Ilang minuto bago nga ako makapunta sa resort. Medyo maaga pa noon sa oras na 7:00 kaya may ilang cabin pa yung bukas. At syempre yung ibang turista ay naliligo pa sa labas ng kanilang cabin. Agad nga akong naglinis ng katawan sa banyo para makapahinga kasi nga kinabukasan ay balak ko naman na pumunta pa sa ibang lugar na mas malayo pa sa baryong ito. Pero noong gabing iyon, pakiramdam ko ay napakainit ng panahon. Bukas naman yung ceiling pa ng cabin pero ang init-init pa rin. Parang di dumadampi yung hangin sa aking katawan. Binuksan ko ng bahagya yung mga bintana para makalabas yung init para kahit papaano ay makatulog ako. Pero bigo ko pa ring mahanap ang lamig ng paligid. Nagdesisyon tuloy ako na maglakad-lakad muli sa paligid ng resort. Medyo maliwanag naman yung paligid. At kahit nga mag-isa lang ako ay
masarap naman sa pakiramdam yung tahimik at walang istorbo sa buhay. Di ko nga namalaya na 9:00 na ng gabi at nasa labas pa ako. Yung ibang naroroon sa pool ay bumalik na sa cabin nila. Yung iba naman ay naglalangoy pa at habang lumalalim nga ang gabi ay paunti rin ng paunti ang mga tao. Tulad nga ng kanina ay balisa pa rin yung katawan ko. Parang sobrang init ng paligid. Di naman ako makaligo ulit dahil nga isang extra na pamalit lang ang dala ko. Pagbalik ko nga sa kubo ko ay tinuto ko na lamang yung ceiling fan sa akin para kahit papano ay may hangin man lang. Pero walang epekto at parang yung katawan ko ay may hinahanap. Di naman ako makapag-Facebook dahil walang signal sa lugar. Kaya naman nagdesisyon ako na maglakad pa sa labas ng resort. Habang naglalakad nga ako ay may natanaw akong 2 lalaki na naglalakad din mula sa kalayuan. Anino lang nila yung kita ko dahil medyo malayo sila ng kaunti sa straight line. Tumigil muna ako saglit dahil nga nag-iisa lang ako. Pinagmasdan ko muna sila kung saan pupunta para kahit papaano ay makapaghanda ako sa anumang mangyayari. Siyempre, medyo trauma ako dahil nga madalas ang krimen ang hold up sa Manila. O kaya, mapagsamantalang tao. Kaya nagmasid muna ako baka kasi may balak silang masama. Buti na nga lamang at di sila papunta sa direksyon ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may narinig akong nag-aaway na magkasintahan na nakasakay sa motorsiklo. Lumampas sila sa akin. Ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagitan nila habang nag-aaway, habang papalayo. Parang wala silang pakialam kung may makarinig, pero ayokong makialam. At isa pa ay hindi ko rin naman sila kilala. Baka nga mas lalo pang lumala pag pinakailaman ko. Ibaba mo na ako. Ayoko na. Sigaw ng babae na halos mabasag ang katahimikan ng gabi. At yung babae, halatang naiiyak na sa inis. E di sige, nakakairita ka na, Nika. Lagi ka na lamang ganyan. Kung yan ang gusto mo, sige. Sagot ng lalaki, sabay hinto ng motor sa gilid ng daan. Bigla niyang inalis ang helmet ng babae. Binigay ito at halos itulak pababa sa motorsiklo. Napailing ako. Medyo naiinis din. Anong klaseng lalaki ang mag-iiwan ng babae sa ganoong oras ng gabi? Sa daang halos wala ng tao at may mga parte pang madilim. Kaya ayokong magka-love life dahil sa ganitong eksena. Pero dahil nga malayo sila ay di ko na lamang sila pinansin pang muli. Kaya patuloy lang ako sa paglalakad ng mabagal. Tahimik ang paligid. Yung tipong ang maririnig mo lang ay ang tunog ng yapak mo sa sementado o lupa. Depende kung nasaan ka. Tila may sariling isip ang mga paa ko. Kahit na pagod na dapat ako, parang ayaw pa rin nilang huminto. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung saang eksaktong direksyon ang tinatahak ko. Ang alam ko lang, may humihila sa aking pasulong. Parang may tinig na hindi ko marinig mula sa kalayuan, pero di ko na iyon pinansin. Malamig ang hangin, pero may kung anong bigat sa paligid na hindi mo maipaliwanag kung takot ba o kaba o simpleng kutob lang. Siguro malapit-lapit na ako sa isang lugar na walang mga bahay pero may street lights pa naman.
Medyo kumakalam na naman yung sikmura ko at tila gutom na gutom. Kaya naman nagdesisyon ako na magpatuloy na sa aking paglalakad. Hanggang sa nakita ko na naman yung dalawang lalaki sa medyo kalayuan pa rin. May dala ng sako pero di ko na lang inalam pa yung dala nila dahil nga malayo sila. Natakot ako ng konti at baka nga magnanakaw. Pero nawala yung pangamba ko noong pumasok sila sa loob ng karinderya. Doon sila dumaan sa pinakalikod na pintuan at naisip ko na baka tauhan sila ng may-ari ng lugar. Kaya malaya silang nakakapasok sa loob. Agad naman akong dumiretso sa karinderya. Buti na lang bukas pa sila. Bulong ko sa aking sarili habang papalapit sa pintuan. Pagpasok ko nga ay nakita ko yung lalaki na may kaaway na jowa pero mag-isa na lang siyang kumakain. Galit yung mukha niya pero may bahid pa rin ng pag-aalala. Sigurado ako na naiwan niya yung kasintahan niya sa daan. Pero bakit di ko naman nadaanan? Hinanap ko yung babae pero wala siya. Naisip ko na baka inuwi na lamang siya ng lalaki kaya mag-isa lang ito ngayon. Di ko na lang ito pinansin at nag-order na nga ako ng kakainin ko. Ramdam ko noong maamoy kumuli ang mabangong ulam. Ang dami ko na namang nakain at kahit nga nagda-diet ako noong mga araw na iyon ay patuloy ako sa pagkain na parang bibitayin na ako kinabukasan. Ayoko na nga umuwi pa sa resort dahil parang gusto kong lantakan ng mga putahe na nasa menu. Masarap ba, iha? Tanong sa akin ng matanda habang nakangiti. Nagulat nga ako sa bigla niyang paglapit kaya tumango na lamang ako. May bago kaming katay bukas, baka gusto mo mag-avail para di ka maubusan. Tiyak na maraming customer bukas. Tanong sa akin ng matanda. Dahil nga sobrang sarap ng kanilang ulam ay napa-oo ako. Ngumiti naman ito bago umalis. Lumapit naman ito sa ibang customer at nagtatanong din kung gusto ng bagong katay. Lahat naman sila ay napa-oo. Maging yung lalaki na nang iwan ng girlfriend. Matapos nga makakain ay nagtungo ako sa likod ng restaurant nang makaramdam ako ng pagbigat ng aking pantog. Doon ako nagpwesto sa pinakamadilim na sulok ng karinderya sa likod. Wala namang nagdadaanan doon kaya doon ko naisipan na maglabas ng aking sama ng loob. Dahil nga madilim ay di ako nahalata doon. Pero mula sa pinakapintuan ng likod ng kusina ng karinderya ay nakita ko yung dalawang lalaki kanina. Abala silang dalawa sa kanilang ginagawa. Duguan yung damit nila at mukhang sariwa pa. Medyo langhap ko nga yung amoy ng dugo na galing sa damit nila. Pero baka nga nagkatay ng hayop sila kaya ganoon ang kanilang itsura. Nag-uusap sila pero di ko marinig ng malinaw. Tawanan na lamang yung naririnig ko bago sila pumasok sa loob. 10:00 na noong mga oras na iyon kaya naman nagmadali akong umuwi. Tahimik pa rin ang paligid at mukhang di naman nakakatakot. Kasi nga may ilang motor yung dumadaan pa kahit malalim na yung gabi. Ma'am, saan po ang punta nyo? Tanong sa akin ng gwardiya ng resort nang tumapat ako sa guardhouse ng resort. Ay sorry, naka-check-in ako dito. Lumabas lang ako para kumain. Sagot ko na parang kinabigla ng gwardiya. Sige po, pasok po. Maiksing sagot nito na parang may tinatagong lihim.
Ngumiti na lamang ako ng bahagya saka pumasok. Kita ko naman na hinabol niya ako ng tingin. Sigurado ako na baka nagtataka siya kung bakit 10 oras na ako bumalik. Ang sarap nga ng tulog ko ng gabing iyon. Bihira na nga lang ako makaramdam ng ganoong kabusugan. Busog na busog talaga ako. Yung tipong halos hindi na ako makatayo sa upuan noong matapos akong kumain. At paghiga ko nga sa kama ay agad akong nakatulog, pero bago iyon ay naalala ko pa nga habang pauwi ako. Naisip ko na babalik ulit ako sa karinderyang iyon bukas. Bibili na lang ako ng ulam bago umuwi para hindi na ako magluluto. Tipid sa oras, tipid sa effort, saka masarap naman talaga. Pero isang bagay ang hindi ko inasahan. Bandang 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Pagdilat ng mata ko, una kong naramdaman ay ang matinding gutom. Hindi normal na gutom. Hindi yung tipong gusto ko lamang ng merienda, kundi yung parang ilang araw akong hindi kumakain. Ang lalamunan ko ay tuyo, pero ang bibig ko ay naglalaway. Parang may kasabay na excitement, parang gutom na may halong kasabikang hindi ko maipaliwanag. Tapos, naramdaman ko rin na parang may apoy sa loob ng katawan ko. Ang init ng pakiramdam ko kahit na halos nasa mukha ko na ang electric fan. Basa ang leeg ko sa pawis kahit malamig ang gabi. Di ko alam pero di ako mapakali. Pumihit ako sa kama. Biglang sumakit ang tiyan ko. Hindi yung tipong kabag o simpleng kirot lang, kundi yung mas mahapdi na parang may gumagalaw sa loob. Napakapit ako sa kirot. May ulcer yata ako. Napatanong ako sa aking sarili habang nag-aalala sa aking nararamdaman. Agad nga akong uminom ng tubig para maibsa ng kirot at matinding pagkatuyo ng lalamunan. Matapos nga nun ay di na naman ako mapakali. Lakad ako ng lakad at sa katunayan nga ay medyo nag-aalala na rin ako sa nangyayari sa akin. Pakiramdam ko kasi ay may iba sa aking katawan. Dahil nga unang beses mangyari sa akin ito. Yung tipong parang walang laman ang sikmura ko dahil kumakalam talaga. Umagang-umaga nga ay agad akong nagtungo sa karinderya. Parang dun lang kasi ang alam kong lugar para maalis ang pangangalam ng aking sikmura. Nakita ko sa aking pagpasok yung lalaki na nang iwan ng girlfriend niya sa daan. Kita ko na parang ang dami-dami niyang nakain dahil ang daming plato sa harap niya. Parang di na siya umuwi nung gabing huli ko siyang nakita. Ang weird nga isipin na yung mga taong nakita ko doon nung una ay parang doon na mismo sa karinderyang iyon nagpapakabuhay. Dahil nga lagi kong nakikita silang kumakain doon. Hindi ko naman sila masisisi dahil masarap talaga ang pagkain at sobrang mura pa. Kahit nga ako ay parang ayaw na umalis din sa lugar. Mukhang tumataba ka na, iha ah. Wika nung matandang babae na bigla na lang bumulong sa aking tenga. Sarap po kasi ng pagkain nyo dito eh. Tugon ko habang nagmamasid sa paligid. Medyo pigil nga ang aking pagngiti dahil sa gulat. Sige, iha. Kumain ka lang ng marami ha. Mahinang dagdag ng matanda. Tinapik ako sa aking pisngi ng marahan.
matapos niya ilapag ang pagkain sa mesa ko. Ramdam ko ang magagaspang at matatalas na mga kuko ng matanda habang inaabot niya ang mangkok ng ulam. Medyo nag-alangan akong kumain dahil nga mahaba ang kanyang mga kuko. Amoy malansa at tila matagal nang hindi nalilinis. Nang mapansin ko ang maitim at maruming gilid ng kanyang mga kuko, lalo akong nakaramdam na parang nasusuka ako. Kahit gaano kasarap ang pagkain, kung hindi naman malinis ang naghahain ay nakakawala rin ng gana. Kahit nga medyo nagwawala na aking sikmura ay di ko na kinain yung ulam. Tinignan ko lang ito habang unti-unting nawawala ang init at singaw ng sabaw. Hanggang sa tuluyan na itong lumamig. Hinayaan ko na lamang ito sa mangkok. May dala naman akong sariling tubig kaya iyon na lamang ang aking ininom. Binaling ko na lamang ang aking atensyon doon sa lalaki na parang sabik na sabik kumain. Halos lamunin niya ang bawat subo. Walang pakundangan. Para bang matagal na siyang hindi nakatikim ng kahit anong pagkain. Daig pa nitong hayop dahil nga halos di na ito alsin ang mukha niya sa pinggan. Kitang-kita ko naman ang pagngisi ng matanda sa lalaki habang minamasdan niya ito mula sa isang sulok ng counter. Siguro mga ilang minuto na rin akong nakatingin sa lalaking kumakain at habang tumatagal nga ay napapansin kong may kakaiba. Habang pilit kong iniintindi ang kilos ng lalaki. Hindi ko rin maiwasang mapatingin muli sa matanda na nasa likod ng counter. Sa bawat sulyap ko sa kanya ay may kung anong kakaiba sa gilid ng aking paningin. Tila nag-iiba ang anyo ng kanyang muka. Para bang lumolobo ang kanyang pisngi. Humahaba ang kanyang baba o kaya'y nagkakaroon ng mga pilat at bitak sa bawat balat na para bang nabubulok. Napailing ako at napapakit. Sinusubukang alisin ang imahe sa aking isipan. Namamalikmata lang siguro ako. Pulong ko sa sarili ko habang muling tinitignan ng matanda. Sa tuwing binabalik ko ang aking tingin, bumabalik rin sa dati ang kanyang itsurang matanda. Kulubot ng kaunti ang balat. Tahimik lang na nakaupo sa likod ng counter. Para bang walang ibang alam kung hindi ang maghain ng ulam sa darating na customer. Dahil nga akala ko ay dala lamang ng gutom ang aking nararamdaman. Kaya tinignan ko yung pagkaing nasa harap ko. Laking gulat ko nga nang makita ko ang mga karneng nasa mangkok. Pinagmasdan ko ng maigi ang karne at napansin kong parang may tinta sa balat nito. Di nga ako nagkakamali. Dahil may pangalan na nakalagay sa balat na pangalang Nika. Bigla ko ngang naaalala yung pangalan ng girlfriend nung lalaki. Sa pagkakatanda ko kasi ay Nika ang pangalan ng babae dahil yun ang binanggit nung lalaki. Pero noong mga oras na iyon, di ko alam kung paniniwalaan ko ba yung nakita kong pangalan sa balat ng karneng nilaga. Napalunok na lamang ako ng laway matapos kung isiping karne ng tao ang nasa harapan ko at hindi karne ng anumang hayop. Diyos ko, huwag naman sana. Bulong ko dahil kung totoo man ang aking naiisip, sigurado akong di na mauulit ang lahat. Pero dahil nga di naman ako sigurado kung totoo ang aking hinala ay naisip ko na lamang na mag-imbestiga muna.
Ayaw ko naman na takutin ang sarili ko sa walang kabuluhang bagay na di naman kapani-paniwala. Habang tumatagal nga ang oras at nagsisimula na ngang dumami muli ang tao, andon pa rin yung mga suki at tulad nga ng sa lalaki. Para silang sabik na sabik sa kanilang kinakain. Tinapon ko yung aking paningin sa matandang babae at kita ko na lumawak ang mga ngiti nito habang pinagmamasdan ang mga taong kumakain. Buti na nga at di niya ako napansin kaya naman agad kong pinalastik yung ulam dahil malamig na ito. Iniwan ko na lamang yung kanin at pagtayo ko nga ay nakita ko ng isang crew ng karinderya. Ma'am, mukhang naubos niyo yung ulam ah. Gusto niyo pa po ba? Tanong nito matapos makita na walang laman ang mangkok maliban sa kaunting sabaw na naiwan. Hindi. Uuwi na ako. Busog na ako. Salamat. Nauutal kong sagot dahil nga medyo ang weird ng paligid. Balik po kayo. Maikling sabi nito habang nakatitig sa akin ang diretso. Lalo tuloy akong kinabahan sa mga titig ng lalaki. Nagmadali nga akong bumalik sa resort para kunin yung aking mga gamit. Medyo balisa pa rin ako ng mga oras na iyon dahil sa nangyaring kakaiba. Sana nga ay ilusyon ko lamang yung tattoo sa balat ng karne dahil balak ko talagang alamin kung totoo ba ang aking hinala. Kita ko naman mula sa salamin ng tindahan yung paghabol sa akin ng tingin ng mga crew. Para bang may naiisip silang tungkol sa akin kaya ganon na lamang sila tumitig. Lalo tuloy akong kinabahan ng mga oras na iyon dahil sa nangyari. Agad ko namang sinakyan yung aking bike at nagpedal ng mabilis. Pag uwi ko ay agad ko namang nilagay sa mangkok ko yung ulam at nanlaki talaga yung mga mata ko. Matapos ko na makita na totoo ang tatong nakalagay sa balat nito. Yung buto ng karne ay parang sa tao. Pakiramdam ko bumaliktad ang aking sikmura. Matapos ko makita na tao pala ang kakainin ko sana. Suka lamang ako ng suka at pakiramdam ko ay mauubusan na ako ng lakas dahil dito. Miss, ayos ka lang ba? Bigla nga akong nakarinig ng kaunting katok mula sa aking pinto. Nanginginig naman ang aking mga kamay nung buksan ko ito. Bumungad nga sa akin yung gwardiya na parang nag-aalala. Manong, tulungan mo ako. Yun na lamang ang aking nasabi at nagpatuloy sa pagsusuka. Agad namang nagabot sa akin ang tubig yung gwardiya at doon ako nahimasmasan pagkainom. Anong nangyari, miss? Tanong nito sa akin. Buti nga at napadaan siya sa cabin ko dahil kung hindi ay baka himatayin ako sa dami ng aking nilalabas na pagkain. Ang nakakadiri pa kasi ay kulay itim at mabaho ang lumalabas mula sa aking tiyan. Sa sobrang baho nga nito ay pati si Manong Guard ay nakatakip ng ilong. Ano bang kinain mo, miss? Baka nalason ka. Dagdag nito habang nakatayo sa malapit sa pintuan. Tinuro ko naman yung ulam sa mesa at nilapitan niya iyon. Kumain ka pala sa karinderyang iyon? Tanong nito habang pinagmamasdan ng karne ng tao. Bigla naman akong napakunot ng noo nang alam niya ang karinderya. Alam mo ba, Manong, na di ordinaryong karne yung tinda nila? Tanong ko pabalik sa kanya. Umupo naman ito at medyo sinarahan yung pinto.
Parang may tinago siyang lihim dahil nga nagmamasid muna siya sa paligid bago niya ako kausapin. Oo, Iha. At ang mga tao dito di normal kaya dapat makauwi ka agad. Ang mga kumakain dun tuwing gabi ay di tulad nating mga tao. Mga aswang sila. Mahina pero madiin na sagot ng lalaki. Doon ko lamang napagtanto na kaya pala yung ibang kumakain doon ay madalas kong makita sa loob. Buti na lamang, Iha, at nakaalis ka doon kaagad. Ilang beses ka bang kumain doon? Tanong muli sa akin. Dalawa po. Patatlo na sana kanina pero nakaramdam ako ng kakaiba kaya inuwi ko na lamang ang karne. At dito ko nga po nakita na di pala ordinaryong karne yung dala ko. Sagot ko habang patuloy na nanginginig ang aking mga tuhod. Maswerte ka, Ining. Alam mo bang pag nakatatlo kang kain sa lugar na iyon ay ikaw naman ang gagawin nilang tinda para sa kanilang customer na aswang? Sabi nito na agad kong kinagulat. Kung ganun po kailangan kong mailigtas yung lalaki. Bigla kong sabi na kinagulat ng gwardya. Kasama mo ba siya? Tanong nito sa akin na kinailing ko. Hindi po, Manong. Kasintahan siya nung babaeng nasa mangkok. Sabi ko na agad ko namang kinasuka. Ang ibig mong sabihin ay yung babae ang kinatay nila? Tanong muli sa akin habang minamasdan yung karne. Tumango na lamang ako dahil di ko na magawang magsalita dahil sa pagsusuka. Kung nais mo siyang iligtas, magmadali ka dahil baka yung lalaki na iyon ang gawin pang ulam ng mga walang hiya na iyon. Sabi sa akin ng gwardya. Maari mo ba akong tulungan kung paano ko maililigtas yung lalaki? Mukha na po kasi siyang wala sa sarili at parang sabik na sa karne. Wika ko habang umiinom ng tubig. Sa totoo lamang po ay nung isang gabi ay 2 beses akong bumalik dun sa karinderya. Dahil pakiramdam ko naghahanap yung sikmura ko ng pagkain mula doon. Dagdag ko. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, Iha. Sa totoo lamang ay sobrang duwag ko na ayaw ko na silang harapin. Di lang ako makaalis sa lugar na ito dahil nandito ang aking pamilya. Sabi nito na parang nanlulumo. Kung gayon po, Manong, kailangan ko lang ng ebidensya para mahuli sila. Di sila dapat magtagal sa mundo dahil krimen ang kanilang ginagawa. Madiin kong sabi. Walang albularyo sa lugar na ito. Karamihan nga mga aswang. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lamang sa lugar mo, Iha, dahil delikado sa lugar na ito. Isang maling hakbang mo lang at maaari kang mamatay. Sabi ng gwardya pero di ako sumang-ayon sa kanya. Noong una kasi ay di naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Pero ngayon na alam ko na ang kanilang modus sa mga tao ay nararapat lamang na matuldukan ng kanilang paghihasik ng lagim. Salamat po, Manong, sa pag-alala pero di po ako papatulugin ng aking konsyensya kung mananahimik lamang po ako. Sabi ko na agad naman itong kinatango. Pakiramdam ko, naaapakan ko ang kaniyang ego. Dahil di ko pinakita sa kanyang duwag din ako tulad niya. Kung ganun, ingat ka, Iha. Di ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pasensya ka na.
Maiksi nitong sabi bago umalis. Medyo nainis nga ako dahil ganon na lamang siya kaduwag. Pero di ako katulad niya. Kailangan kong masalba ang buhay ng mga tao na naroroon. At sana meron pa. Nagdesisyon nga ako na maghanap ng pwedeng makatulong sa akin. Buti na lamang at may isang lugar na may signal. Nag-search po ako ng pwedeng panlaban sa mga aswang na iyon. Buti na nga lamang at may nakita kong lugar kung saan bahay daw ng albularyo. Agad nga akong nagpunta doon at buti na lamang at di siya duwag tulad ng gwardya. Tao po? May tao po ba rito? Tanong ko nang matapat ako sa isang kubo. Pagbukas nga nito ay bumungad sa akin ang mag-asawang albularyo. Pasok ka, iha. Paanyaya nila sa akin at pagpasok ko nga ay agad ko namang sinabi yung aking karanasan. Medyo nagulat nga sila dahil sa nalaman. Ang pagkakaalam daw nila ay matagal nang walang karinderya sa lugar dahil bumagsak daw ito dahil sa pagkalugi. Pero Manong, buhay na buhay pa sa ngayon ang karinderya at mukhang sobrang dami nilang customer palagi. Sabi ko na agad nilang kinailing. Nakipagsundo yata sa aswang si Carmela. Wika ng babaeng albularyo. Yun po ba yung may-ari? Tanong ko at tumango naman sila. Nagtrabaho dati sa Middle East si Carmela. Paniwala ng matinding lalaki na may pilat sa pisngi. Matalino siya at masipag at palangiti. Pero pagbalik niya rito sa bayan, parang may nag-iba. Napakunot ang noo ko habang nakikinig. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? May ipon kasi siya. Malaki-laki raw binuksan niya yung karinderya sa may lumang kanto. Dati sikat yung murang pagkaing masarap at palaging may pila. Pero isang gabi may sunog, matinding sunog. Wala raw natira kundi abo at ilang katawan na hindi na nakilala. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at mahihinang ihip ng hangin ang maririnig. Biglang nagsalita ang isang babae sa sulok. May mga mutya at halamang nakasabit sa baywang. Pero hindi iyon aksidente, sabi ng albularyong babae. Pagkatapos kasi ng sunog, nagbukas muli si Carmelita. Mas malakas pa siya kaysa sa dati pero iba na ang amoy ng ulam. May kung anong kakaibang bagay ang meron tuwing kumakain ka sa kanya. Paano niyo po nalaman? Tanong ko. Tinig ko'y nanginginig sa kuryosidad at takot. Tumingin sa akin ang matandang lalaki. At doon ko lang napansin ang lungkot at galit sa kanyang mga mata. Dahil sa isa kami sa kanyang mga tauhan noon. Sagot niya na paos ang boses. 4 kaming trabador niya sa kusina. Ako, si Aling Rosa dito at 2 pa naming kasamahan na. Hindi namin nakita mula nang muling magbukas ang karinderya. Isa lang ang nakita naming senyales. Ang bracelet ni Marites. Suot pa ng isang hiwa ng karne na binigay sa amin ni Carmelita para gawing hapunan. Napaatras ako at napahawak sa tiyan ko. Ibig niyong sabihin? Tumango si Aling Rosa na may mga matang seryoso.
Tinago ni Carmelita ang nangyari. Pero hindi lang siya nasiraan ng bait. Kinain na siya ng sariling ambisyon. Naniniwala siyang yayaman siya. Kailangang maghain ng kakaiba. Karne ng tao. Mas malambot at mas malasa at kung tama ang hinala ko, ginagayuman niya ang karne para hindi mahalata ng mga kumakain. Bigla kong naalala ang ulam na kinain ko kahapon. Kalderetang may kakaibang lasa. Nagsimula akong pawisan ng malamig. Muntikan akong maging pagkain nila nung kumain ako sa karinderya nila. Iba yung titig sa akin ni Carmelita. Para bang kinikilala niya ako. Ngayon, natatakot ako. Baka hanapin nila ako. Baka susunod ako. Totoo, sabat ni Aling Rosa. Kapag may nakakain ng laman ng tao at hindi sinasadyang bahagi ng ritual, madalas sinusundan ng nilalang na ginamit sa orasyon at hindi lang si Carmelita ang problema. Dagdag nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko muli. May kulto na sumusunod sa kanya ngayon. Mga dating customer na paulit-ulit na bumabalik na humaling sa lasa na hindi sila normal. Gabi-gabing nagtatagpo sila sa karinderya. Walang ilaw pero may mga bulong. May mga sigaw at minsan may mga nawawala sa barangay. Dagdag nito. Kung ganun po, paano po sila masusugpo? Tanong ko. Heto, inabot nila sa akin yung isang bote na parang 1 litro yata ang laman. Ang likido sa boteng iyan, aniya sa mababang tinig, ay langis mula sa punong San Telmo. Bihira yan. Sinamahan ko pa ng dugo ng manok na itim at ugat ng tapulanga. Isang patak na yan sa apoy. Lalaganap agad ng apoy sa lugar kahit gaano ito kabasa o kasagrado. Napalunok ako habang pinipisil ang bote. Pero hindi basta sunugin lang iha. Sabat ni Aling Rosa. Kailangan mong isaboy sa altar na nasa likod ng kusina nila. Doon sila nag-aalay ng karne at kaluluwa. Doon nananahan ang tunay na anyo ni Carmelita. Anong anyo? Tanong ko. Hindi siya tao. Mariing sagot ni Aling Rosa. Ang katawan niya ay parang tao pa rin. Pero ang kaluluwa ay kinain ng laman. Isa na siyang balanakon. Nilalang na pinapakain ng buhay para manatiling buhay. Malakas at di na muling tumanda. Tumindig ang balahibo ko. Ang karinderyang dati kong kinakainan ay may lihim palang gano'n na noon ko lamang natuklasan. Babalik ka na ngayong gabi. Dagdag ni Manong Albularyo. Kapag kabilugan ng buwan, doon sila pinakaaktibo. Doon mo sila mahuhuli. Pero mag-ingat ka. Kapag nadama nilang may dala kang pangontra ay ikaw ang isusunod nilang ihahain. Lalo tuloy akong kinabahan dahil nagkaroon nga ako ng mabigat na responsibilidad. Sa kagustuhan kong matulungan yung iba. Kaya nga kahit 1 araw lang ang dapat itagal ko sa lugar na iyon ay na-adjust pa ako. Gabi noon nung bumalik ako sa karinderya. Marami pa rin kumakain pero mukhang di na sila mga tao dahil lahat sila ay nakatingin sa akin ng malagkit. Wala na dun yung lalaking nang iwan ng girlfriend niya.
Naisip ko na baka di na siya muling kumain sa lugar. Di naman ako nag-order ng pagkain. Hinayaan ko lamang sila. Ang hinahanap ko ay si Carmelita pero di ko siya makita. Lumabas ako at kunyari umiihi at doon ako nagpunta sa likod at mula nga sa isang siwang ay nakita ko ang mga nakasabit na karne. Hindi iyon normal na karne, kundi mga paa, binti, tiyan at iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. At nakita ko nga ang pamilyar na mukha na nakabitin din. Napatakip nga ako ng bibig dahil isa sa mga ulo doon ay ang ulo ng ilang kumakain doon, kabilang na ang magkasintahan. Siguro mga 5 lalaki ang nasa loob at magkakatay. Wala sila sa katinuan habang yung 2 babae naman ay abala sa pagluluto. Noong mga oras na yun ay diring-diri ako sa ginagawa nila at parang gusto ko lang masok ng masuka. Pero kailangan kong gawin ang aking misyon. Nakita ko nga ang pamilyar na muka, si Carmelita. Nakasuot ng itim na damit na mahabang manggas. May dala itong parang baul na maliit. May dugo na nanggagaling sa baul na iyon. Sinundan ko siya hanggang sa pinakadulo ng kainan at tama nga ang hinala ko. Pupunta siya sa may altar na itim. Hindi yon altar ng santo kundi altar na may baliktad na krus. Buti nga at di niya ako nakikita dahil nga nakasuot ako ng itim na jacket na may hood. At salamat na rin sa pangontra dahil nga di nila alam na nagmamasid ako sa kanila. Kita ko na lumuhod ang matanda sa harapan ng altar at itinaas ang baul. Binuksan niya ito at tumambad ang puso na tumitibok pa. Niligay niya iyon sa ibabaw ng mesa. Katulad ng sinabi ni Aling Rosa, sa gitna ng isang mesa na puno ng tuyong dugo, buto at parang pulang kandila na may nakasulat na mga simbolo. May mga garapon sa gilid. Matapos siyang magsalita ng di ko maintindihan ay kinain niya ang puso. Pakaramdam ko ako yung masusuka habang nanonood ako sa ginagawa niya. Anong ginagawa mo dito? Bigla nga akong nagulat nang may kumapit sa aking jacket. Paglingon ko ay nakita ko ang isang lalaking punong-puno ng dugo ang damit. Malaking tao siya at sigurado kung siya ang nakita ko noong isang gabi. Wala. Naghahanap lang ako ng CR. Sagot ko na nauutal pa habang pinagmamasdan ang nakakatakot na imahe sa harapan ko. Hindi ka dapat nandito. Sigaw nito at bigla ko na lamang naramdaman ang mabigat na palad na dumapo sa aking muka. Na dahilan upang mawalan ako ng malay. Pagmulat nga ng aking mata ay tumambad si Carmelita. Medyo bumata na siyang tignan. Pero andun pa rin yung ilang kulubot ng kaniyang balat. Bakit ka bumalik? Nais mo bang maging parte ng aking karinderya? Mahina nitong wika habang pinagmamasdan ako ng matalim. Wala kaming kasama sa loob ng madilim na silid pero nandun pa rin yung pulang kandila na nagsisilbing liwanag. Nagkakamali ka. Iihilang sana ako. Sabi ko habang patuloy na pinaglalabanan ng takot. Huwag kang mag-alala. Di ka na makakalabas pa dito ng buhay. Habang patuloy sa pagtawa ang babae ay doon ko napagtanto na di pala ako nakagapos. Kaya naman nang makita ko nang wala na silang kinuhang gamit sa akin ay agad kong kinuha ang bote sa aking bag. Kung ganon parehas tayo. Sigaw ko habang binubuksan yung bote. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang aking dala.
Naaamoy niya ang likidong nasa loob at patakbo itong pumunta sa akin. "Wag!" Sigaw ni Carmelita habang sinasabuyan ko ng likido ang buong kwarto, maging ang altar. Galit na galit siya sa akin nang makita na nasusunog ang buong kwarto dahil sa mga agimat na nalagay ng albularyo sa likido. Patuloy na nagsisigaw si Carmelita at nagsidatingan yung kaniyang mga tauhan. Pero maging sila ay di makalapit. Unti-unti silang nilalamon ng apoy at kitang-kita ko kung paano sila gumulong. "Magbabayad ka!" Iyak ni Carmelita habang nilalamon ng apoy. Dahil nga medyo mainit na ay agad akong lumundag sa bintana. Buti na lang at basurahan yung aking kibinagsakan. Tumakbo ko papalayo at natanaw ko na lamang na nasusunog na ang buong karinderya. Magmula noon ay naging tahimik na ang baryong iyon. At bago ako tuluyang umalis sa baryo ay nagpasalamat ako sa mag-asawang albularyo. Dahil kung hindi sa kanila ay hindi mawawakasan at matutuldukan ang krimeng ginagawa ni Carmelita. Sa ngayon po ay patuloy pa rin po akong nag-iikot gamit ang aking bisikleta. At sana po ay magustuhan nyo ang aking naging kwento. And more power po sa channel nyo. Hanggang dito na lamang po. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.